Tandaan, bawat modification nyo dito sa carburetor ninyo ay meron pong kapalit, no? Na downside po yon. Okay? Okay, so ito po yung pinaka unang mangyayari kapag ikaw ay nagpapatipid o nagliliit ng mga jets mo. Okay? Nagliliit ng jets mo at nag-a-adjust dito sa needle. Unang-una, syempre, maglilin po yung mixture. Okay? So, ibig sabihin, kapag lean ang mixture, prone sa overheating. Okay? Prone sa overheating ang inyong makina. At alam naman po natin, kaaway natin ang overheating dahil dyan po nagsisimula ang iba't ibang sira sa ating mga makina. So, maaaring masira agad ang spark plug mo, masira ang inyong piston ring, masira ang mga valve seal, no? Dahil lang po sa pagpapatipid mo ng gasolina, sa pag-jets mo ng mas maliliit na jettings para lang makatipid sa gasolina. And aside from that, aside from overheating, syempre, yung performance din ng iyong motor. Okay? Dahil lahat po yan ay in-adjust mo, nilitan mo ng mga sizes yan. So, magsasuffer naman ang performance. So, mapapansin nyo, humina na yung acceleration, no? Humina na yung kanyang hatak. Okay? Hindi na siya ganun katulad sa dati na malakas siya. Na kahit mabigat ang karga mo, kaya niya. So, hindi na po siya ganun sa dati na malakas siya. Okay, yun po yung mga downside noon. Kaya nga po ang payo ko po sa inyo, bakit nga ba nagkakaroon ng tamang pagtutuno ng karburador? Okay? Okay. Dahil po ang tamang pagtutuno, ang kinukuha po noon ay balance. Okay? The time na kung bumili po kayo ng motor sa inyong pinagbilhan sa kasa, no? The time na bumili kayo, yung mga carburetor po na yan ay nakaset na po yan. Okay? Nakaset na po yan sa optimal, sa balance. Okay? Depende sa ina-advertise ng unit na yon. Okay? May mga motor kasi na nakadesign na para sa matipid na gasolina, na para sa pang tricycle, okay? May mga motor din naman na pang long ride siya, okay? Nasakto lang yung tipid ng gasolina niya, okay?